Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Magpapatuloy sa Huwebes, Pebrero 26 ang confirmation of charges hearing laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, kung saan ilalahad ng depensa ang kanilang mga argumento sa tatlong sesyon. Ayon naman kay ICC Accredited Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, na ipresenta na ng prosekusyon kasama ang kinatawan ng mga biktima ang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Duterte sa mga pagpatay sa ilalim naman ng drug war. Kabilang dito ang umano'y kill list na inilabas noong 2016 na may higit 100 or 130 na mga pangalan na ayon sa prosekusyon ay nauwi sa aktwal na pagkamatay ng ilan sa mga nakalista. Meron din naman ng mga insider witnesses na direktang makakapagpatunay sa utos at pananagutan. Sinabi naman ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na metodologikal at malakas ang presentasyon ng prosekusyon at maaaring umasa ang depensa sa isyu ng jurisdiksyon sa halip na sagutin ang ebidensya. Ang pagdinig ay magtatakda kung may sapat na basihan upang ituloy ang kaso naman sa full trial, isang mahalagang hakbang para sa mga pamilya ng mga nasawi. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, binueltahan ni PCO Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni dating Justice Secretary Silvestre Bello III nang sinabi nitong hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Castro ukol naman sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon pa kay Castro, ang mga pahayag niya ay galing din mismo sa bibig ni Bello. Alamin natin ang buong detalye sa ulat naman ni Christian Bascones. Christian, pasok! Ng panibagong pahayag si PCO Undersecretary Claire Castro kaugnay ng mga usapin na iniuugnay sa investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Castro, ang kanyang mga komento ay tugon sa mga naunang pahayag ni dating Justice Secretary Silvestre Bello III na siya ring nagsabing hindi dapat basta paniwalaan ang ilang paratang ni Castro kay Duterte. Giit ni Castro, ang ilang pahayag o ilang detalye na kanyang binanggit ay mula rin umano sa mga naisalaysay ni Bello sa mga naunang pag-uusap. Binigyan din ni Castro na mahalagang malinaw kung may mga reklamong na isampa o na imbestigahan kaugnay ng mga nabanggit na sa insidente. At sinabi na mga ang ganitong usapin ay dapat dumaan sa legal na proseso at hindi lamang sa mga pahayag sa publiko. Sa mga karagdagang impormasyon na lumutang, ibinahagi umano ni Bello sa ilang mamamahayag ang kanyang pagkaunawa sa record ng dating Pangulo kaugnay ng mga pagpatay. Ayon sa salaysay na ito, may iisa lamang umano siyang insidenteng alam sa personal na nasasangkutan ng dating Pangulo na may kinalaman sa isang suspect na sinabing nagtangkang agawin ang mga baril ng isang piloto ng helicopter na nauwi sa pagpatay ng nasabing suspect. Ipinaliwanag din ang mga pahayag ni Duterte sa publiko tungkol sa mga pag-uutos ng mga pagpatay ay tinitingnan umano ni Bello bilang may legal na panglilinaw at hindi agarang may tuturing na direktang pag-amin ng personal na pagkakasangkot. Tinutukoy dito ang mga pahayag sa publiko kung saan idinadaan ni Duterte sa pagbabanta na papatayin ang sinumang mangangahas gumamit ng droga at madalas magkakwento na mga di umano'y napatay na niya dahil sa paggamit ng droga at iba pang krimen. Buwelta naman ni Castro, ang magkakaibang pahayag ay lalong pang nagpapakita ng pangangailangan ng masusing pagsusuri ng mga otoridad at anumang akusasyon ay dapat patunayan sa pamamagitan ng ebidensya at tamang investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Cherubim. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pa mga balita, nagmarcha ang iba't ibang sektor mula EDSA Shrine patungong People Power Monument ngayong Miyerkules bilang pagsisimula ng mga aktibidades para sa ika-40th na anniversary naman ng People Power Revolution. Bandang alas 8:30 kaninang umaga na magtipo ng mga rallyista sa EDSA Shrine bago nagsagawa ng marcha. Bit-bit ang mga placard na nanawagan laban naman sa korupsyon at political dynasties. Pagdating naman sa monumento, nag-alay ng bulaklak at nanumpa ang mga leader ng grupo bilang bahagi ng paggunita. Ang marcha ang nagsilbing unang bahagi ng ikatlong trillion peso march na may nakatakdang pangunahing programa mamayang alas 3 naman ng hapon.
FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.